Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Times Fishard. And for today's video ay mag-a-update tayo mga gar sa ating fishard. Today is Wednesday, no? July 10 and gabi na. So, hindi ko alam kung anong araw ko ito ma-upload na video. Na-shoot yung video na to ay Miyerkules, July 10. And mag-a-update lang tayo mga gar sa ating fishard since marami tayong naibenta na isda ngayong araw. Wow naman! Wow! So mahigit 20 piraso yung nalabas natin na isda and may pagbabago syempre sa ating setup dahil may mga tank tayo na wala ng laman at may mga tank tayo na kailangan punuin. So start na tayo dito sa ating Blue Panda. Ayan, kung mapapansin yung mga gar, kumonte na sila, no? Halos hindi na sila masyado napapansin kasi may bumili dito kanina mga gar. Ayan lang sila sa dulo, no? Kakatapos lang kumain kaya medyo hindi sila masyadong namamansin. Nandun lang sa dulo. And binawasan din natin to ng 2 piraso dito. Ibibigay natin sa katrabaho natin kasi nagawa na daw yung kanyang mini pond, no? Na ref tub. So ibigyan natin siya ng itong trayo ng ating Blue Panda. Tapos bibigyan din natin siya ng Santa Claus at yung ating P-Dirt na Koi Jeans. Dito sa ating last batch ng ating full gold, no, nabawasan ito ng 2 kasi kanina may pumunta dito yung tropa natin. So siya na yung pinasalok natin, no, ng full gold. Actually sa kanya to galing yung full gold na to. Yung parents nito binigay niya sa akin last year and ito na yung mga anak niya lahat. Lahat ng full gold ko na to is anak ng kanyang binigay na trayo. Ang problema, no, sa kanya namatay lahat dahil may ewan ko lang kung ano nangyari daw kahit siya hindi niya rin mapaliwanag bakit namatay lahat ng mga isda niya sa maliit lang na panahon, no, or in a short period of time. Will you please repeat it? Naubos lahat yung kanyang mga isda, so hindi niya alam kung sa klema o sa pagkain, no, sa to be fixed na kanyang nagamit. So binawasan niya to ng 2. Ito yung pinakabunso, no, ng ating mga full gold na sabi ko nga mabilis lumaki. Tapos kumuha siya dito ng 2 female, no. Ito yung medyo malalaki na nating female pero hindi pa rin sapat mga gar kasi kanina may bumili sa ating 2 trayo ng full gold kaya nabawasan na naman to, no. Sabi ko nga maliliit na talaga masyado, so papawiin lang muna natin to. So sa ngayon yung available natin na isda ay Blue Panda na lang talaga kasi wala na, hindi na to pwede. Maano na talaga sila, maliit, no? Medyo matagal na pag-aantayin mo pa to na palakihin tapos i-breed. And sabi niya nga kanina, ang fast moving kasi natin dito ng mga isda ay full gold. So plano ko kasi siyang tapusin, no? Plano kong hindi na mag-breed ng full gold pero sabi niya nga sayang daw kasi yun ang fast moving natin pero yun pa yung ititigil natin. Siguro dahil maliliit yung ating mga female, no, maliliit sila, siguro bibili ako, no, ng full gold. Maghanap ako ng mabibilhan, no, ng full gold na i-outcross natin sa ating mga full gold din. Siguro yun ang gagawin ko pero pag-iisipan ko pa naman kasi kung pwede naman sa akin lang kukuha, no, kasi hindi naman to magkakapatid, sa akin na lang ako kukuha pero iniisip ko kung baka kukuha ako ng pang outcross. So pag-iisipan natin yan. Tapos dito sa tab natin na to ay 6 na lang, no, yung natitira. Ayan, mga maliliit na din yung natitira, maliliit na halos yung ating mga isda. Ito green na green yung tubig, no, hindi natin kasi nalilinis dahil kanina busy tayo, isang araw lang naman yung wala tayong pasok, no. So try natin to sa weekend or bukas ng gabi, no, baka mahabol natin na malinis to kasi nagi-green na, baka mapahamak yung isda natin sa gantong tubig, no. Ayan. Tapos to be fixed pa naman yung pinapakain natin. So ito 6 na lang sila yung laman. Plano kong ilagay na dito yung mga nakakalat nating mga full gold na male para malagay sila sa iisang lagayan lang. So yung mga dito na full gold, no, tatanggalin ko na to. At yung dito, no, na full gold tatanggalin ko na din. Tatlo lang naman kasi yan dito.
Tapos dito ay 4. So plano ko siyang tanggalin tapos ilipat na lang natin doon para isang lagayan na lang yung mga full gold natin na mga male. Tapos ito din isa. So dalawang tab na mga full gold male ang laman. Ayan. Tapos yung blue panda natin, ito, kung mapapansin nyo, ay ano lang, konti na lang yung natitira. 4 na lang yan sila, no? 4 na lang yan na male. Tapos kasama nila yung isang chops dyan. At yung isang chops dyan ay nanganak nga. Ayan, may mga fry. May mga fry yung chops natin. Mabilis magnganak yung mga chops natin, pero yung ating mga pure breed na pinagbe-breed na mahina, matagal. Ayan. So, madami na nga akong fry ng chops. Ayan, kung mapapansin nyo, puro chops lahat yan. Mga halo-halo na lang dyan yung sizes. Basta lahat ng mga naaanak ng aking mga chops, dyan ko binabagsak. So, dyan na sila, madami. Tapos, yung aking, ito, MSSBT. Ayan, malaki na ulit. Ayan. Ayan. So, ito ang inaantay natin, no? Malapit na rin dito. Ang inaantay na lang nito ay ang ating mga female. Kasi mga female natin medyo maliliit pa talaga. Ayan. Sa pagbi-breed kasi, no? Hindi naman importante na kailangan adult talaga yung male. Kahit yung male kasi ay jubi lang. Mas masipag kasi sumundot yung jubi. Ang kailangan lang talaga yung female, no? Na adult size talaga or breeder size yung female para mabilis kang makapag-breed. So, yung Santa Claus natin dito, kanina may bumili din kasi ng Santa Claus, no, na isang trayo, tapos binigyan natin ng isang free, no, na female. So 4 na lang yung natira dito kanina, no. Hinalo ko na lang dito. Ayan. So nandyan sila, no, hinalo natin nandun sa dulo. Medyo nai-stress kasi sila dahil buong araw tayo kanina nandito, tapos may mga ginagawa tayo. So nai-stress sila nandun sa gilid. Pero babalik lang din naman yan, sisigla lang din naman ulit yan. Ayan. Kakatapos lang din natin yan pakainin at okay naman, no, ang response nila sa pagkain. Kaso yun lang, pagkatapos nila kumain, nandun sa gilid sumisiksik. So nireset na natin to, wala na tong laman. Tapos yung pea dirt natin dito, no, nireset na rin natin to kasi wala na rin tong laman. Ayan, wala na rin laman. Tapos yung pea dirt natin nandito na, no, pea dirt na koi jeans, nandito na, hinalo na lang natin to dito. Ayan. Kasi kukuhanin na rin natin yan, mauubos na rin yan, wala na rin yan bukas, no, kasi dadalhin ko na yung iba dyan, no, tapos ibibigay ko na rin yung isang pair, kaya halos mauubos na nito, wala na to. Ayan, so pag nakuha ko yan bukas yung laman nito, so re-reset ko na rin yan kasi halos wala na rin yung laman. Tapos kung maalala nyo mga gar, diba meron tayong nilagay dito sa dulo, no, na pair, no, ng ABT, no, yung nag-drop na karaan na mahigit 20 doon sa last video natin. So, ang kasamaang palad, no, after niyang mag-drop, nagka-drop siya. No? Nagka-drop yung ating female. So, namatay siya. And sayang, naka-isang drop lang siya. Maganda pa naman sana siya mag-drop kasi unang drop niya ay mahigit 20 peraso agad. Yun lang, nagka-drop siya. So, wala na tayong laman dito. So naghahanap ako ng ABT. Actually meron na, no. Kukuhanin na lang bukas. Tapos yung makukuha nating ABT, no, pa-partner natin to sa mail natin. Kaso kung mapapansin yung mga gar na parang may red wash, ayan, no. Ewan ko kung first time ko kasi makahawak ng gantong strain. Ewan ko kung okay lang ba yan yung ganyang klaseng ABT, no. Yung medyo may pula-pula yung kanyang katawan, no, may red wash. Ayan, ito yung partner nun ng ating ABT na nagka-dropsy, no, yung nakapag-drop ng medyo madami-dami sana. Kaso yun, nadali. Tapos yung ABT natin, akala natin hindi na hindi na maagapan, no, gumaling at lumakas. Ayan siya, ABT ribbon jeans yan siya. So ito din, isa din sa mga hinahanapan ko ng female, no. Kapag makuha natin kahapon, Gusto mo mamaya na 45? ay pag makuha natin bukas, no, yung female na sinabi sa atin ng tropa natin, ipa-partner natin sa kanya yung isa. Yan. So magiging pair sila, tapos ito pair din. So na yun, pair din siya to. Yan. Ito maganda to kasi ribbon jeans to eh. Makapag-produce lang siya ng ribbon, so sulit na talaga yan. So ayan. Tapos ito i-empty na rin natin to pagka nakuha natin bukas yung ABT. Tapos ito ilalagay na natin to sa mga chops, no. Wala na yan, wala na yung female, namatay na. Tapos yung dalawang full gold dyan sa likod, no, yun, dalawang full gold na yan, ibibigay natin yan, nanapan natin na pagbibigyan. And papartneran na lang natin ng babae na jubi size. Ayan. So, yun. So, marami tayong magiging bakante, no, ng mga lagayan. Saktong-sakto dahil itong fry natin, no, ng ABT, no, after
few days, no, ililipat na natin to ng lagayan. Sakto yun ang ating na-empty natin ng mga lagayan. Ito yung mga ipapalit natin. Kasi ito yung ABT natin. Tapos, dito naman yung ating P-dirt, no? P-dirt koi na yung sarili nating gawa. Ayan. Wala kasing pangalan kaya medyo nalilito ako. Pero ito lang naman ang importante dito. Ito lang naman yung ating ABT. So, kailangan natin ito malipat na medyo malaki-laking lagayan. Tapos dito, no, may ano yan dito. I think 5, no? 5 fry ng ating P-dirt. Kasi yung P-dirt natin na nabili galing sa QC, naanak na siya kaagad. Kaso, yun, konti, no? 5 lang yung kanyang drop. Nandyan sila sa ilalim. Sana nga may mabuhay, no? Tapos, tinitignan ko kung meron pang fry, kaso wala na. Yan, konting-konti lang yung kanyang drop. Sana sa susunod niyang drop, no, medyo madami-dami na yung kanyang mai-drop. Kasi sayang yung mga breeder natin, ang gaganda, malalapad ng mga ears. Ayan. So, isa to sa mga inaantabayanan natin. Kasi mura lang to, nabili natin eh. 200 lang to per tryo. So, kung maparami natin to, so mura lang din natin mai-out, no? Kasi mura lang din natin nakuha. Tapos, yung ABT natin dito mga gar na isang tryo, nag-drop na yung isang female. No, hindi ko alam kung saan sa kanilang dalawa. Ang problema, kinain niya na naman siguro, no? Minukbang naman kahit sobrang dami na, no, ng halaman na nilagay ko. Ayan, punong-puno na ng halaman. Namukbang pa rin nila. So, kagabi siguro nanganak kasi kaninang umaga pagtingin ko may mga fry na. So, ito lang yung nakuha natin, no? 5 piraso lang to ng, ng ABT. Ayan. Ito yung line ng taga Binangonan. So 5 piraso lang yung nakuha natin. At least kahit paano nakakuha tayo ng 5. Tapos yung isa pa lang naman ang nag-drop. May isa pa dyan na medyo malaki ang tiyan. Sana nga makapag-drop na at maganda yung produce. Kasi ayun, kaso parang nagwiwigil. So papalitan natin ito ng tubig. Kasi yun lang naman ang sagot sa pagwiwigil. Na-stress lang siguro dahil hinuli natin ang hinuli yung mga fry kanina bago pa nila maubos lahat. Talagang pinilit ko talaga na mahuli. So 5 piraso lang yung nahuli natin. Ito yung Waikisi pa rin natin, no? Wala pa ring fry. Tagal mag-breed ng mga to. Ayan, no? Tagal mag-breed hanggang ngayon wala pa ring fry. Tapos hindi pa ganun kalakas kumain kahit anong bigay mo ng maraming pagkain, hindi masyadong kinakain. Ayan sila. Tapos dito mga gar, yung ating Santa Claus dito, no, pinalitan na natin. So bago na to. Bago na yung ating breeder dito, no, 2 female at saka isang male. Yung male dito na isa kasi nag-aaway sila eh. Ayan, nag-aaway kasi sila. So kinuha natin yung isang male. Tapos ang partner niya dito ay 3 ribbon na Santa Claus. Ayan. So sila na lang dyan. Tapos kinuha natin, nilipat natin yung isang male dito. Tapos nilagyan natin siya ng 2 female na ayan, 2 female, no, na medyo malasisigla. Tapos andun yung male. So dito natin siya nilagay. Yan. Tapos yung Santa Claus na galing doon, no, ay dito natin nilagay. Medyo malabo lang yung camera. So nandito yung 3 na yon. At ibibigay na lang natin to, no, kasi medyo umilap sila dyan eh. Medyo umilap. Ayan. So ito yung plano natin ibigay kasama yung male. Yan, na tryo. Dali natin yan bukas para medyo lumuwag na tong ating lagayan. Maipwesto na natin ulit yung mga isda natin. Tapos ito talaga ang pinaka problema ko, no. Gusto ko na to i-out lahat. Ayan. Gusto ko i-out to lahat eh. Gusto ko ipa-take all. Plano ko sana ngayong araw i-videohan sana sila lahat. Take all kasama na lagayan. Ito kung kasama na lagayan na yan. Tapos mura lang sana para mailabas ko lang to, no. Ayoko na tong tanggalin ko na sila kasi total nagapi na rin tayo. Kailangan natin ng space, no. Pwede kasi itong malagyan ng lagayan pa ng ng fry sana. Kaso dahil nandito yung mga beta, hindi natin magawa. Baka may kilala kayong mga gar, no, na kumukuha, no, ng ganto. Sayang to eh, magaganda din naman to, ayan, no. Tapos kasama na lagayan. Bibigay ko na pati lagayan, mura lang, no. Baka meron kayong kilala, no, sabihan nyo lang, ayan. Madami yan. Ayan, kasama na itong mga lagayan, itong mga kaong jars na to, tapos itong 2 liter na jar. Ayan. Hindi lang to, hindi to kasama yung beta tank natin kasi gagamitin natin itong mga beta tank. Ayan. Tapos yung ating mga, ayan, dyan sa gilid na okay pa rin sila. Nakaraan nagwiggle yan sila dyan. Mabuti na lang medyo naagapan, nung pineta natin ng tubig. Kasi pag nagwiwiggle kasi papalit ka lang talaga ng tubig, tapos magiging okay na sila ulit. Ayan. Tapos ito na yung ating mga last batch ng full gold natin. Ayan.
kung baka plano kong mag-breed ulit, no, baka dito ako kukuha ng female, no, kasi ito yung medyo mabilis lumaki. So tingnan natin, no, tingnan natin kung gusto nating bumalik sa pag full gold, kasi may bakante naman tayong isang lagayan na pang breeding, kasi dito tayo naglalagay ng mga breeder natin sa dulo, no, para hindi sila masyadong nai-stress pagka nandito tayo na sa ating fish yard. Pag sumisilip-silip tayo, hindi sila nadidisturbo dahil nandito sila, kasi dati yung mga breeder natin dito natin nilalagay, no, sa harapan tayo mismo sa bungad, kaya minsan tumatalon, no, dahil nai-stress sila. Tapos lastly, ito yung ating lagayan ng Singa Blue, no, yung ipapares natin dapat dito sa mga Singa Blue dito dati, kaso di ba pinakain natin to sa flower horn, ginawa natin kataba. Ito, wala na tong laman, so wala na tayong mga male na Singa Blue. Tapos itong mga Singa Blue na to, parang ang pangit ng laki nila. Ayan, oh, pumapayat na hindi mo maintindihan na nagbibent yung mga katawan, kahit hindi mo naman sila inaano, no. Ayan. So, plano ko tong eliminate na lang para magamit natin tong tab sa ibang mga isda natin. Kasi wala na rin tong mga male, hindi na rin to mapapakinabangan. So, ayusin natin ngayon, ha, pagkatapos itong ating video. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar, and salamat ulit sa lahat ng bumili ng ating mga isda ngayong araw, no. It's a blessing, no, sa ating fish yard, no, kahit papaano, no, makakatulong sa pag maintain ng ating fish yard. So salamat sa inyo gar, at shout out sa inyo, no, shout out na rin sa lahat ng mga nanonood, no, ng ating video, and sana patuloy niyo suportahan si Kuya Tens Fish Yard until na ma-reach ni Kuya Tens Fish Yard yung mga kailangan, no, sa ating monetization. So ito po ang inyong Kuya Tens, no, na nagsasabing to God be the glory.